Inamin na po ng Department of Education wala silang kinalaman dito sa kontrobersyal na isang kaibigan na libro ni Vice President Sara Duterte. Ang kontrobersyal na gagastusan ng 10 million pesos ng Office of the Vice President. At sa paglilinaw ng mga opisyalis ng DepEd tungkol dito sa pagharap nila sa budget hearing, at sinasabi nga po na hindi kanila ito at wala silang kinalaman. Palang budget ng DepEd sa taong 2025, binigyang diin ni Education Undersecretary Gina Gonong na walang kinalaman ng kagawaran sa development, reproduction at printing ng kontrobersyal na libro ng ikalawang Pangulo. Sinabi rin ni DepEd Secretary Angara na wala ring tinanggap na bayad ang dalawa sa naging kontribusyon nila dito. Wala pala, no? Wala pong role ang Department of Education sa development, reproduction, or printing of Isang Kaibigan storybook. The two are employees of the Public Affairs Service Division of the Department, Your Honor. There is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record of official payment to them. But just for the record, they are employees, job order employees of the Public Affairs Service of the DepEd, Your Honor. So, ganun pala, merong dalawang tauhan ang DepEd sa public information na nagamit doon sa libro, pero wala daw kinalaman ang kabuuan ng Department of Education ayon kay Secretary Angara doon po sa librong controversial Isang Kaibigan ng Office of the Vice President. So, nako, naglalabasan itong mga ganitong klase. Ay para saan yun? Di ba ang purpose ng isang librong pagkakaibigan, loro at kuwago yata, kwento yata ng loro at kuwago yun eh. Para daw ma-educate ang kabataan. Kung yung mismong Department of Education, wala naman palang kinalaman, saan yan? Kaya tuloy, baka nga pampolitika lang ito dahil inamin na ni Inday Sara Duterte doon sa public hearing ng budget sa Senado na may mga picture siya ron na makikita ng mga bata at mga magulang na nagpapaaral ng mga bata, yung libro Isang Kaibigan ng Office of the Vice President. Trabaho ba ng Office of the Vice President na mamigay ng ganong klaseng libro? Akala ko kasi, kaya meron siyang ganong libro, ay dahil yun ay gagamitin sa DepEd or may kinalaman ng DepEd. Dahil noong mga panahong yon ay secretary siya ng Department of Education. Pero itong pinag-uusapang budget na kanyang gagamitin at nire-request sa Kongreso at Senado ay proposed budget for 2025 na hindi na siya ang secretary ng DepEd dahil ngayon ang nandiyan na in-appoint ng ating Pangulong Marcos ay si Secretary, dating Senador Sani Angara. So, ibig sabihin yung libro Isang Kaibigan na gagastusan ng 10 million pesos ay Office of the Vice President program o project. Ang tanong, trabaho ba yun ng Vice President? Yan ang hindi natin alam. Maaaring pang gimmick pang politika for publicity lang. Kasi alam nyo mga kaibigan, hindi naman tayo nagmamagaling, pero aralin po natin, ano ba ang trabaho ng Vice President? Ang trabaho ng Vice President dapat umikot ng umikot dito at sa abroad para in case na parang ang trabaho maging malaman mo kung anong trabaho ng isang Pangulo. Ang trabaho ng isang Vice President dapat aralin kung ano ang trabaho ng Pangulo. Dahil in case na may mangyari sa Pangulo, ang Vice President po ang uupo bilang Pangulo. Kaya dapat ang ginagawa ng nakaupong Vice President, aralin ng aralin. Ano ba ang sistema ng gobyerno? Paano ba ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa international community? Paano ba ang pakikipag-ugnayan ng pangalawang Pangulo sa business community dito at sa abroad? At kung ano pa yung mga problema ng bansa na dapat askasuhin. So yun ang trabaho ng Vice President. Aralin ang trabaho ng Presidente para in case, huwag naman sana, magkaroon ng problema ang Pangulo, yung pangalawang Pangulo ay nakahanda sa kung ano ang kanyang trabaho. Yun po yung aking paniniwala Dahil ang trabaho, ang Vice President, walang ibang trabaho yan, walang ibang pagkakaabalahang departamento yan kung hindi ka Cabinet Secretary. Kaya yung pagiging Vice President, dapat pumokus siya sa pag-aaral. Paano ba patatakbuhin ng gobyerno? Pagdating ng araw na siya ay nagkaroon ng pagkakataong maging Pangulo. Yun po yun Ibig sabihin, ang paghahandaan ng pangalawang Pangulo ay kung paano
patakbuhin ng gobyerno pag dumating ang panahon na ikaw na yung maghahawak ng trabaho. Yun dapat. Para in case na dumating, nakahanda ka. Pero hindi eh. Minabalitaan ba tayo si Inday Sara ay nagpunta sa international conference sa abroad? Nakipag-ugnayan sa malalaking sektor ng mga negosyante. Nakipag-ugnayan sa mga foreign investor, foreign delegates para i-establish ang kanyang kaalaman, kahandaan in case na siya ay maging presidente. Ito, intindihin po ninyo, hindi ko sinasabing siya ipapalit kay BBM. Hindi po. Sa lahat ng nagiging vice president at gustong maging vice president, para po sa inyo itong tinatapik ko. Dapat mag-aral, tuloy-tuloy na pag-aaral, paghahanda ang gagawin ng pangalawang Pangulo. Para in case na siya ang maging Pangulo, kung may mga emergency, alam niya ang kanyang gagawin. Mahirap yung walang alam. Hindi ko sinabing si Inday walang alam. Mahirap yung hindi mo alam ang trabaho ng Pangulo. Di ba? Lalo na ngayon, wala na siyang posisyon sa gabinete. Ito napakahaba ng kanyang panahon para aralin kung ano ang dapat gawin at ano ang trabaho ng Pangulo at in case na dumating sa kanya yung pagkakataong ganyan na hindi naman sinasadya, naka-ready. Stable ang bansa. Kontrolado ang sitwasyon. Dapat ganun. Hindi. Ano itong libro? Isang kaibigan. Pero ang dating, ang dami niyang inaaway na mga politiko. Di ba? Iba yun. Para po sa inyong kaalaman, yan po yung aking pagkakaalam kung ano ang obligasyon at dapat ginagawa ng isang vice president. Hindi ho pang karaniwang posisyon yan. Next in line yan eh. Di ba? May mahirap yung vice president. Tapos biglang naging pangulo. Tapos hindi mo alam kung anong trabaho ng pangulo. Nangangapa ka. Aba, isan tayo pupulutin? Back to zero. Magsisimula tayo sa umpisa na naman. Sayang. Dapat ang ginagawa ng vice president, kahit na sinong vice president, aralin yung ginagawa ng pangulong nakaupo. Para in case na dumating yung panahon ikaw nakaupo dyan, pwede mong ituloy, pwede mong gumawa ka ng higit pa para sa bayan. Or mag-adjust ka na kung ano dapat gawin para sa taong bayan. Ganun po dapat. Hindi yung personal na mga atake, personal na agenda, at hindi inaaral kung paano ang good governance. Hindi inaaral kung paano patakbuhin ng matino ang gobyerno sa kapakanan ng mahihirap at lahat ng sektor. Hindi dapat yun eh. Ay nako, ewan ko ba. May mga tao kasing naghahanap ng trabaho, hindi yata alam ang trabaho. Ako, hindi naman ako nagmamagaling. Ito naman po information lang at opinion, suggestion, idea na dapat po'y ginagawa ng vice president o ng kahit na sinong opisyal ng gobyerno, lalo na ang pangalawang pangulo, dahil napaka-sensitive ng posisyon na yan. Di ba? Hindi natin ginusto na magpalit ng pangulo nang wala sa lugar. Pero in case na magkaroon po ng ganong sitwasyon, anong gagawin at saan tayo dadalhin kung hindi alam ng pangalawang pangulong magiging acting president pagdating ng araw pagka kinakailangan. Pero kung hindi naman at matapos yung term ng isang pangulo, hindi lang si Pangulong Marcos, edi walang problema. Pero in case dumating yung problema, paano? Di ba? Yun po yun. So ayan po ang issue na ating pinag-iusapan. Yung libro ni Vice President, walang kinalaman ng DepEd. At ang Vice President dapat nakaprepare, dapat nag-aaral sa kung ano ang dapat niyang gawin kapag siya na ang binibigyan ng pagkakataon. Please like, subscribe and follow sa ating mga channel. Mike Abby Opinions doon sa isang channel at ito, MA Pinoy TV.